Nabili ni Zofan sa halagang 110 milyon ang espada na Wind Slasher na embedded ng isang D-Rank King Monster Core. Natuwa sina Q-Feng dahil nakuha nga raw ni Zofan ang espada na nagustuhan nito. Sinabi naman ni Pu Pan na mas lalakas na nga raw ngayon si Zofan dahil sa bago nitong sandata. Pinapalubag ng mga ito ang loob ni Zofan dahil nakikita nila ang labis nitong panghihinayang. Naisip ni Zofan na hindi man lang daw uminit sa kanyang kamay ang nahawakan niyang malaking halaga ng pera, sa isang iglap nga lang daw ay bigla na lang itong nawala. Sumasakit nga raw ang puso niya sa mga bidding na gaya nito, sa hinaharap nga raw ay hindi na dapat siya nagpupunta sa mga ganitong lugar. Lumapit ang isang empleyadong babae at dinala ang sandata na nabili ni Zofan. Kinuha ni Zofan ang dala nitong pahabang kahon kung saan nakalagay ang kanyang bagong espada. Agad niya na rin itong binuksan upang makita niya ng harapan kung ano talaga ang itsura nito. Sinubukan ni Zofan ang bago niyang espada upang malaman niya kung gaano ito katalas at kabigat. Ang bagong espada ni Zofan na Wind Slasher ay may bigat na 15 kilo. Napapataas din ito ng 99 points ang agility stats ng taong nagmamay-ari. Bukod pa doon ay mayroon din itong additional attribute na tinatawag na Extreme Dexterity. Kapag ginamit ang Extreme Dexterity ay nagagawa nitong mapataas ng 30% ang attack speed ng taong gumagamit. Naisip ni Zofan na sa dagdag nga raw na 99 agility stats ay naging doble na raw ang kanyang kasalukuyang bilis. Napakataas nga raw talaga ng ibinibigay na bonus stats ng isang weapon na embedded ng isang King Monster Core. At kahit nga raw iisa lang ang additional attribute nito, napakalaking bagay na rin daw sa kanya ang dagdag nito na 30% attack speed. Pinagkumpara ni Zofan ang dati at bago niyang espada. Kahit nga raw dalawa ang additional attribute ng Bone Piercer, malaki pa rin daw ang lamang ng bago niyang espada na Wind Slasher. Kapag ginamit niya nga raw ang Extreme Dexterity at ang Shadow Flash Blade ng magkasabay, halos hindi na raw siguro makikita ng mga kalaban niya ang mga gagawin niyang pag-atake. Naisip ni Zofan na napakaganda nga raw ng bago niyang sandata. Gamit nga raw ito ay nadagdagan na agad ng 30% ang kasalukuyan niyang lakas. Ang tanging naging problema niya nga lang daw ay napakamahal nito. Kakatupad pa nga lang daw niya sa maliit niyang pangarap na magkaroon ng 100 milyon, pero napakabilis nga raw nitong nawala at kinailangan niya pang magdagdag ng 10 milyon para lang mabili ang bago niyang espada. Pinayuhan ni Q-Feng si Zofan na wag nga raw ito masyadong manghinayang pagdating sa pera. Sa lakas nga raw ni Zofan ay makakaya niya rin agad itong kitain ng halos wala pang kalahating taon. Kapag sinwerte pa nga raw si Zofan at nakapatay ulit ito ng isa pang pseudo-warlord level monster, o nakahanap ng ilang D-Rank Monster Core ay mababawi rin daw agad nito ng mas mabilis ang lahat ng nagastos nitong pera. Sinabi rin ni Pu Pan na natural lang naman daw sa kanilang mga Starfall Warrior na gumastos ng pera para mag-upgrade ng kanilang mga sandata at kagamitan. Naisip ni Zofan na simula nga raw bata pa lang siya ay kinasanayan na niya ang pagtitipid, kaya nga raw napakasakit para sa kanya ang ginawa niyang paggastos sa napakalaking halaga ng pera. Nagtaka si Li Hangwo kung bakit naroon din sina Zofan. Mukhang ito rin daw ang nakabili sa pina-auction na espada na Wind Slasher. Napapaisip siya kung makakaya na ba raw ni Zofan na ipalabas ang kapangyarihan ng isang D-Rank King Monster Core gamit ang kasalukuyan nitong lakas. Naalala ni Li Hangwo na nagmula nga raw sa atake ng espada ang mga slash mark sa mga katawan ng namatay nilang tauhan, hindi nga raw maaaring nagmula ang markang yun sa greatsword na ginagamit ni Xin Jian. Napapaisip tuloy ngayon si Li Hangwo kung si Zofan ba raw talaga ang pumatay sa kanilang mga scout na mga advanced Starfall Warrior. Hindi niya tuloy malaman kung gaano na ba talaga kalakas si Zofan. Naisip ni Li Hangwo na kailangan na niya nga rin daw lumakas ng mabilis. Kailangan nga raw ay siya ang makakuha sa sunod na item na ilalabas ng auction house. Nagulat sina Zofan at Q-Feng noong sabihin ng kanilang captain na isa nga rin daw magandang item ang sunod na ibebenta ng auction house. Lumabas sa hologram screen ni Zofan at ng iba pang mga bidder ang isang D-Rank alien artifact. Lasang araw manok ang artifact na ito at magsisimula raw ang bidding price nito sa 15 milyon. Hindi inasahan ni Zofan na makakakita rin siya doon ng isang alien artifact, at isa pa nga raw itong D-Rank. Ang starting bid nga raw nito ay mas mababa kaysa sa isang D-Rank King Monster Core, pero napakadalang nga lang daw na lumabas nito sa mga ganoong lugar.
Simula nang madiskubre ang mga alien artifact ay minsana na lang ang mga ito lumabas sa loob ng isang trading center o auction house. Kapag may mga nakakakita sa isang alien artifact ay agad na rin itong ikinukonsumo ng mga organisasyon na may hawak sa mga ito. At dahil doon ay mabibilang na lang sa daliri ng mga kamay ang bilang ng mga D-rank alien artifact na lumalabas sa isang auction house. Natuwa si Lee Hang-woo dahil maswerte nga raw siya at sa pagkakataong ito ay may ibinebenta ang auction house na isang D-rank alien artifact. Hindi niya nga raw nakuha ang alien artifact na reward sa joint operation kaya dapat daw ay makuha na niya ito. Nag-iisip pa sana si Zhou Fan na sumubok din sa pagbid pero may napansin siya sa D-rank alien artifact na ibinebenta ng auction house. Sinabi ng lalaking auctioneer na alam naman daw ng lahat na minsan lang lumabas sa isang auction house ang isang alien artifact at mas lalo na nga raw ang isang D-rank. Pagkatapos nga raw nila itong tingnan ay nakumpirma nila na may kakayahan ang kanilang alien artifact na pataasin ang strength stats ng isang Starfall Warrior. Isa nga raw itong napakahalagang item para sa mga advanced Starfall Warrior na nagnanais na makaakyat sa Warlord Realm. Naisip ni Zhou Fan na ang D-rank alien artifact na kinain niya noon ay napataas nga rin daw ng 20 points ang kanyang strength stats. Sa isang araw advanced Starfall Warrior na nililimitahan ng sarili nitong talento, isang araw itong lifesaver item para mabilis ang mga itong mapromote sa pagiging isang warlord. Ang isang advanced Starfall Warrior ay maaari lang makapag-breakthrough kapag napataas na nito sa 99 points ang lahat ng stats nito. Pero ang taglay na talento ng iba ay hindi magkakapareho. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang paabutin sa 99 points ang kanilang mga stats kahit ilang beses pa nila itong subukan. Sa ganoong sitwasyon lumalabas ang halaga ng isang alien artifact. Sa pamamagitan nito ay maaari nang mapataas ng isang advanced Starfall Warrior ang stats na kinakailangan nitong pataasin. Sinabi ni Xin Jian na napakagaling nga raw magsalita ng nasa stage na gold grade auctioneer. Nagawa nga raw agad nitong makuha ang atensyon ng maraming customer gamit lamang ang ilan nitong pananalita. Mukhang magiging napakataas nga raw ng magiging presyo ng hawak ng mga ito na D-rank alien artifact, pero sulit naman daw ang pera ng taong makakakuha nito. Nagsimula na sa pagbid ang mga customer na gustong makabili sa ibinebentang D-rank alien artifact. Bawat customer ay mas tinataasan ang bid ng iba upang sila ang manalo at makakuha nito. Nagbid si Lee Hang-woo ng 35 milyon pero agad din itong dinagdagan ng ibang customer. Sinabi ni Lee Hang-woo na kailangan nga raw na sa kanya mapunta ang D-rank alien artifact na ito. Kapag napas sa kanya nga raw ito ay tiwala siya na magiging isa na agad siyang warlord pagkatapos lamang ng 1 o 2 taon. Nagulat si Ruji dahil umabot na sa 55 milyon ang bidding price ng D-rank alien artifact. Kung pagbabasehan nga raw nila ang market price nito, nagkakahalaga lang daw dapat ang isang D-rank alien artifact ng 45 milyon. Nakakamangha nga raw na sa loob ng auction house ay lumampas na ito ng 10 milyon. Sinabi naman ni Pupan kay Ruji na estimated value lang daw ang presyo na 45 milyon. Dahil nga raw mas maraming bumibili ng isang alien artifact kaysa sa mga nagbebenta, natural lang daw na may benta ito sa mas mataas na presyo. Nagbid na ulit si Lee Hang-woo at sa pagkakataong ito ay 60 milyon na ang kanyang inilagay. Nagtanong si Zhou Fan kina Captain Xin Jian at Uncle Q Feng kung bakit daw parang gustong-gusto talagang makuha ni Lee Hang-woo ang naka-auction na D-rank alien artifact. Sumagot naman si Q Feng na matagal na nga raw kahinaan ni Lee Hang-woo ang strength stats nito. Kapag nga raw napasa kamay nito ang ibinebentang D-rank alien artifact ay magiging malaki na raw ang tsansa nito na maging isang warlord. Kung sakali naman daw na walang mahanap na ganoong alien artifact si Lee Hang-woo ay malamang na aabutin pa ito ng mahigit 10 taon bago pa ito makapag-breakthrough sa Warlord Realm. Nagkaroon naman ng masamang ideya ang ating bida. At dahil nga raw kailangan ito ni Lee Hang-woo, bakit nga raw hindi niya ito paglaruan at pahirapan? Nakahinga ng maluwag si Lee Hang-woo noong makita nito na tumigil na sa pagbibid ang iba noong mag-offer siya ng 60 milyon. Higit na mas malaki ng araw ito ng 15 milyon kaysa sa market price. Pero sulit naman daw ang pera na magagastos niya lalo na't kakaunti lang ang nagbebenta ng mga ganoong alien artifact. Kaya pag hindi niya nga raw nakuha ang isang ito ay baka hindi na siya ulit makahanap ng iba pang pagkakataon. Nagtaka si Lee Hang-woo kung sino raw ang baliw na nagdagdag na naman sa current bid.
Hindi ba raw nito alam na napakalaking pera na ang mawawala dito sa ganoong presyo? Para nga lang daw itong nagtatapon ng malaking halaga ng pera. Mas tinaasan ni Li Hangwu ang offer nito upang siya na ang makakuha sa D-rank alien artifact, pero kahit anong dagdag niya ay may naglalagay pa rin ng mas mataas na offer kaysa sa kanya. Nagulat ang ibang mga customer noong umabot na sa 70 milyon ang halaga ng naka-auction na D-rank alien artifact. Sa presyong araw na ito ay maaari na silang makabili ng dalawa. Napapaisip tuloy sila kung ganoon ba raw talaga kahalaga ang alien artifact sa dalawang tao na nagpapataasan ng offer. Marahil nga raw ay kailangan na talaga ng mga ito ang alien artifact para mapataas na ng mga ito ng sagad ang kanilang strength stats. Galit na galit naman si Li Hangwu habang iniisip nito kung sino raw ang walang hiya na nakikipagpataasan sa kanya ng pagbili. 100 milyon nga lang daw ang dala niyang pera. At ngayon ay nasa 78 milyon na ang pinakamataas na offer. Ginamit na ni Li Hangwu ang lahat ng pera na dala nito. Naisip niya na kapag nga raw may nag-offer pa ng mas mataas sa 100 milyon ay hahayaan na niya raw ito. Hindi nga raw siya isang mangmang para magpanakaw lang sa auction house ng ganoon kalaking pera. Nagtanong ang lalaking auctioneer kung may magbibid pa ba raw ng mas mataas sa 100 milyon. Wala nang iba pang nagbid kaya sinabi na ng auctioneer na nabenta nga raw ang na-auction na D-rank alien artifact sa halaga na 100 milyon. Binati ng lalaking auctioneer ang Li family ng Jining City dahil ang mga ito nga raw ang nakakuha ng ibinente nilang item na D-rank alien artifact. Nanlambot si Li Hangwu habang iniisip nito kung ginastos niya ba raw talaga ang lahat ng kanyang pera para lang sa isang D-rank alien artifact. Bakit nga raw bigla na lang tumigil sa pagbid ang taong nakikipagkumpetensya sa kanya? Kaya napapaisip siya kung pinaglalaroan lang ba raw siya nito. Nainis si Li Hangwu noong makarinig ito ng malalakas na pagtawa at paghalakhak mula sa likuran. Sinabi ni Qiufeng na nakakamangha nga raw ang mga taga-Li family, talagang napakarami nga raw ng mga itong pera. Binati naman ni Pu Pan si Li Hangwu sa pagbili nito sa isang D-rank alien artifact sa presyo na 100 milyon. Binabati niya nga raw ito dahil nakagawa nga raw ito ng bagong record ng katangahan. Nagalit si Li Hangwu noong mapagtanto nito na pinaglaruan lang daw pala siya ng mga miyembro ng Mercenary Association. Natuon na naman ang galit ni Li Hangwu kay Zhou Fan dahil malamang nga raw na ito ang may pakana ng lahat. Humanda nga raw ito sa kanya lalo na't mayroon na siya ngayon ng kailangan niya na D-rank alien artifact. Hindi na nga rin daw magtatagal at darating din ang araw na dudurugin niya ito na parang isang langgam. Habang lumalabas ang mga taga-Li family ay sinabi ni Captain Zin Jian na mas malakas na nga raw si Li Hangwu kaysa sa ibang mga advanced Starfall warrior, kapag nga raw ikinonsumo na nito ang nabili nitong D-rank alien artifact ay magiging mas malaki pa ang ilalakas nito. Posible rin daw na makumpleto na rin ito ang requirement na stats para maging isang warlord. Binili na ni Captain Zin Jian si Zhou Fan na mag-ingat daw ito sa sandaling makasalubong nito si Li Hangwu sa hinaharap. Sumagot naman si Zhou Fan sa kanilang captain na susundin niya nga raw ang bilin nito. Naisip ni Zhou Fan na sa panaginip na nga lang daw ni Li Hangwu matutupad ang pangarap nito na maging isang warlord. Minsan nga lang daw lumabas ang mga ganoong D-rank alien artifact, kaya kakaunti lang ang tao na may kakayahang tingnan kung ayos pa ba ito o hindi. Ang epekto nga raw ng isang D-rank alien artifact na may 40% pinsala ay mas malala pa raw kaysa sa epekto ng isang E-rank alien artifact. Gumastos nga raw si Li Hangwu ng 100 milyon para lang sa isang depektibong produkto. Kapag nga raw nalaman nito ang katotohanan ay baka mamatay pa ito ng dahil sa atake sa puso. Naisip ni Zhou Fan na malaking bagay nga raw at mayroong appraisal function ang kanyang War God system. Inilagay na ulit ng auction house ang sunod na item na kanilang ibebenta. Ang item na ito ay isang skillbook na tinatawag na Floating Steps of Luminosity. Isa itong maneuvering technique at hindi pa malaman kung ano ang grado o rank nito. Sisimulan ang starting bid ng item na ito sa halaga na 30 milyon. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit ganoon ang presyo nito, hindi ba raw madalas na sa 10 milyon nag-uumpisa ang starting bid ng isang maneuvering technique? Bakit nga raw napakamahal ng Floating Steps of Luminosity gayong hindi pa naman ito kumpleto at tanging book 1 pa lang ito? Sumagot naman si Qiufeng na marahil nga raw ay hindi ito alam ni Zhou Fan, pero hindi nga raw ordinaryo ang D-rank skill na ito dahil mayroon nga raw itong pambihirang kasaysayan.
Sinabi naman ni Captain Zin Jian na hindi niya raw akalain na lalabas sa auction house ang skill na Floating Steps of Luminosity. Noong una ay nagtaka rin si Pupan hanggang sa maalala na niya kung ano ang skill na ito. Isang araw itong unique maneuvering technique na ginagamit noon ng war god na nagngangalang Zhu Shi. Ang taong itong araw ay namatay sa isang large-scale monster wave outbreak 3 taon na ang lumilipas. Nagulat si Zhou Fan noong malaman niya na isa pala itong unique maneuvering technique at nagmula pa pala ito sa isang kilalang war god. Noong 3 taon na ang lumilipas, nagulat ang buong bansa noong mabalitaan ng mga ito ang isang masamang balita na namatay raw ang war god na si Zhu Shi habang nakikipaglaban ito sa isang malaking monster wave outbreak na naganap sa loob ng Ghost Rain Mountain. Napag-alaman na hindi raw ito namatay nang dahil sa natalo ito ng mga halimaw, namatay raw ito nang dahil sa sobrang pagod sa walang tigil nitong pakikipaglaban na umabot ng 3 araw. Noong hindi na kinaya ng katawan nito ang matinding pagod ay doon na ito bumagsak at kinain ng isang monster wave. Ang dahilan kung bakit nagawa nitong tumagal kahit na naipit ito sa gitna ng isang malaking monster wave ay nang dahil sa kakaiba nitong pakikipaglaban gamit ang skill na Floating Steps of Luminosity. Sinabi ni Zin Jian na ang kumpletong araw na Floating Steps of Luminosity ay maituturing na isang war god level maneuvering technique. Nakakapanghinayang nga lang daw at wala itong napagsalina na tagapagmana. Ang pagkamatay nga raw ni Zhu Shi ay nangangahulugan na rin ang pagkamatay ng combat skill nito. Sinabi ni Zin Jian na marahil nga raw ang Book 1 na ibinebenta ngayon ay nakita lang ng mga tao na naghahanap noon sa bangkay ni Zhu Shi. Pero isa na nga lang daw itong skill na sira at kulang sa impormasyon. Sinabi rin ni Captain Zin Jian na napakamahal na nga raw ng 30 milyon na paunang presyo para sa isang sirang item na gaya nito. Sa tingin niya nga raw ay wala rin masyadong interesado na magbid sa skill book na ito. Napaisip si Zhou Fan sa mga impormasyon na sinabi sa kanya ng kanilang captain tungkol sa Book 1 ng Floating Steps of Luminosity. Hanggang sa bigla na lang nag-react ang War God system noong mabanggit niya ang pangalan ng skill na ito. Ang totoo palang grade nito ay C rank at hindi raw pala kulang ang impormasyon na meron nito. Kailangan niya nga lang daw magkaroon ng physical contact sa skill book para matingnan ito ng maayos ng kanyang War God system. Natuwa si Zhou Fan noong malaman nito na isa palang C rank skill ang fragment ng Floating Steps of Luminosity. Hindi na nga raw masama ang 30 milyon para sa presyo ng isang C-rank skill book. Bale wala pa nga raw ito kung ikukonsidera niya na isa itong unique skill na nagmula sa isang war god. Agad na dinagdagan ni Zhou Fan ang bidding price ng Floating Steps of Luminosity. Nagtaka naman ang mga kasamahan ni Zhou Fan kung nagkamali lang ba raw ito ng pindot. Nagdahilan na lang si Zhou Fan na kung ibabatay niya nga raw ito sa collection value, sulit na nga raw ito sa 30 milyon dahil isang araw itong war god level skill. Sinabi rin ni Zhou Fan na gusto niya rin daw masubukan kung makakagawa siya ng isang mas mataas na combat skill sa pamamagitan ng pagbasa sa nilalaman ng skill na Floating Steps of Luminosity. Sinabihan naman ni Zin Jian si Zhou Fan na kung gusto nga raw nitong matuto ng mga D-rank maneuvering technique ay napakarami raw nitong mapagpipilian sa kanilang mercenary association. Hindi na nga raw nito kailangang mag-aksaya pa ng pera sa auction house na ito. Ang isa pa nga raw dahilan kung bakit kaunti lang ang interesado sa Floating Steps of Luminosity kahit na isa itong war god level maneuvering technique, ay nang dahil sa napakahirap nitong matutunan kung ikukumpara sa ibang magagandang D-rank combat skill. Nagpayo rin ang ibang mga kasama ni Zhou Fan na wag niya nga raw itong bilhin, pero nagdahilan lang ulit si Zhou Fan na gusto niya nga lang daw itong subukan. Nadismaya ang mga kasamahan ng ating bida sa desisyon na ginawa nito. Ganoon ang naging reaksyon nila dahil wala silang alam sa tunay na rank at lakas ng Book 1 ng Floating Steps of Luminosity. May lumapit na ulit na isang empleyadong babae kay Zhou Fan at daladala nito ang nabili niyang item. Noong mahawakan na niya ang Floating Steps of Luminosity ay sinabi ng kanyang War God system na maaari niya raw itong i-activate. Natuwa si Zhou Fan habang naiisip nito na maaari niya raw pala itong i-activate gamit ang kanyang stat points. Kapag nagamit ng araw niya ang skill na ito na isang C-rank maneuvering technique ay napakalaki raw ng idadagdag nito sa kanyang combat power. Nakatanggap si Zhou Fan ng notification sa kanyang War God system kung gusto na ba raw niyang i-activate ang skill na Floating Steps of Luminosity Book 1 sa halaga na 45 stat points. Halos manigas naman na parang isang bato ang ating bida noong makita nito na kailangan niya palang gumamit ng 45 stat points para lang ma-activate ito.
Nagtataka siya kung bakit daw umangat ng 45 points ang pag-activate ng isang C-rank skill, gayong 20 stat points lang ang kailangan para makapag-activate ng isang D-rank skill. Para nga raw siyang ninanakawan ng stat points ng kanyang system dahil hindi na itutulad ng dati na 10 lang ang nadadagdag. Nagtaka si Zofan noong makatanggap ulit siya ng notification mula sa kanyang War God system. Pinaliwanag ng kanyang system na na-detect nga raw nito na isang War God level maneuvering technique ang skill na Floating Steps of Luminosity. Sa original nga raw ay hindi pa napupunan ni Zofan ang requirement para ma-activate ito. Magagawa niya nga lang daw ma-activate ang skillbook na ito nang dahil sa isa nga itong incomplete fragment. Kaya nga raw hindi maaaring ituring na isa lang normal na C-rank combat skill ang Floating Steps of Luminosity. Naisip ni Zofan na ngayon nga raw ay 47 unassigned stat points lang ang naipon niya. Hindi nga raw siya komportableng gamitin agad ng biglaan ang lahat ng ito. Marahil nga raw ay mayroon na siyang OCD, nawawalan nga raw siya ng kumpiyansa sa sandaling mas mababa na sa 30 points ang stats na kanyang naitatabi.